Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mariam. Sa mga hindi nakakaalam, charot! Oh, yan. Kanina pa siya maliitin. Good boy. Make sure natin na. Just come again. Okay. Good boy siya eh. Good boy. Hindi siya umiyak. Hindi. Hindi siya umiyak. You did not cry, mommy? Good boy na siya. Good boy. Lexi. Lexi. Behave, mommy. Behave. Come here. Lexi and Lexu. So today guys, merong vaccination at saka deworming ang dalawang batuta. Ayan, and saktong-sakto guys, dahil may promotion sila doktora ngayon about castration. So naka 50% discount daw siya para sa lahat, para sa aso at saka sa pusa. So gusto kong ipa-castrate si Lexu dahil natatakot ako na baka mabuntis na naman niya si Katie, and worse, baka mabuntis niya yung kapatid niya. Ayun, kasi 2 beses nang nanganak si Katie and hindi ko na pwedeng alam mo yun, payagan na magbuntis ulit siya dahil ang liit ng katawan ni Katie, as in nakakaawa siya talaga kapag nagbuntis siya. And kawawa din ako, charot. Kawawa din ako na lola nila, taga-alaga, na napupuyat, Diyos ko, sa kakaalaga ng mga makukulit na apo. Charot. Makukulit na apo. Pero seryoso guys, mahirap mag-alaga ng mga dogs. Very expensive. High maintenance sila dito. As in, sa tatlo na fur babies ko na nakatira dito sa Dubai. As in, parang nagtatrabaho na lang ako para sa kanila. Ayun. So, wala na akong nasisave, kumbaga. Nakakasurvive kami sa buwan ng sahod ko dito. Pero wala na kaming future. Wala na kaming, nasisave. Ganon. Mabuti sana kung may afam akong, charot. Afam. Ganon. Nakakaloka. Ayan, so, next naman is si Lexi. Pero si Lexi, natatakot ako para sa kanya eh. So, nag-decide ako na si Lexu lang yung ipapakapal ko. Si Katie, okay lang siya. Nanganak naman na siya. Si Lexi naman, okay lang din. In the near future, pwede pa siyang magbuntis. Pero sa Pilipinas na, kasi balak ko silang iuwi guys this year. So, yun. Uuwi kami soon. Basta this year, 2024, uuwi na kami sa Pilipinas. Iuwi ko na sila. And ayun na nga, nagtanong ako kay doktora kung ano yung procedure na gagawin sa pag-castrate kay Lexu, kasi parang nakakatakot 'di ba pag narinig mo yung surgery. Sabi nila, hindi naman daw nakakatakot. Madali lang daw gawin yun at mabilis lang daw, within 2 hours. Pwede mo na daw iuwi yung fur baby mo. So, ang unang gagawin pala is iba-blood test nila. I-check nila kung healthy ba siya, walang problema, ganun. Yung parang sa kidney ba, ganun. So, yun. Ngayon, pumayag na ako na i-blood test si Lexu ngayon. So, habang chine-check up nila si Katie, ayan, nakuhanan na rin nila ng dugo si Lexu. So, waiting na lang kami sa blood test niya. Kasi daw, kahit walang problema ngayon si Lexu sa blood test niya, hindi rin daw pwedeng agad-agad na operahan. Kailangan pala na mag-fasting ang pet natin kapag sasabak sa operasyon. So, yun. Fasting siya, ifa-fasting siya, i-schedule mo na yung yung surgery niya, tapos ifa-fasting ko siya bago ko siya dalhin doon. Dapat daw 8 hours before the surgery, hindi na siya papakainin. So, yun.
And eto na siya after surgery guys. Ayan, so hindi ko siya nabidyuhan. Bumalik kami kinabukasan. Lahat ng check, lahat ng lumabas sa results ng niya, ng blood test niya is negative. So clear siya. So ibinalik ko kinabukasan. Nag-fasting siya 8 hours before ng surgery. Tapos yon, ano ba yung ginawa? Yung tinurukan siya ng anesthesia daw. Ang patulog. Ayan. So, nung nakatulog na siya and then nag-start na sila nung surgery. So, yun. Sa 2 hours na binigay ni doktora, Diyos ko, even before 2 hours, nagising na si Lexo. Ganun daw siya kalakas. So, yun. Nasa work pa nga ako noon nung tinawagan nila ako, Ma'am Mariam, yung baby mo po, gising na, pwede mo na siyang pick upin. Diyos ko, sabi ko, Doc, pwede bang mag-stay muna siya dyan kasi nasa work pa ako sa kanila o pwede naman daw siya. Basta magbigay ng extra fees daw. Charot lang daw ni Doktor. Ginujoke niya ako. Nakakaloka. Ayan, so, sabi ni Doktor, ang advice niya sa akin, after ng surgery, hindi daw siya pwedeng magtatatalon-talon, hindi daw siya pwedeng magtatatakbo. So, behave naman siya nung nilagay ko siya dun sa crate nila. Behave naman siya. Kaya lang, dinidisturbo nitong dalawang babaitang ito. Pero, okay naman siya. Hindi naman siya nagpapa-istorbo. Siguro mahina lang siya, ganun, dahil sa surgery niya. Ayan. So, ganyan siya guys. Everyday ko siyang ino-obserbahan. Ito ata pang na to pang third day na siya. Nagda-dry na siya. Ayan siya. Etong ano bang tawag dyan sa yung naka-tape na white. Yan kusa daw siyang matatanggal sabi ni doktora. So, yun. Pag natanggal na siya, ibig sabihin, okay na yung sugat niya. So, yun. Ayan, medyo okay na siya that time. Pwede na siyang tumabi sa amin sa bed. Hindi na siya nakakulong dun sa crate niya. Tinanggal ko na din yung ano bang tawag doon? Nakakaloka. Yung kalukbong niya sa ulo. Nakakaloka. Comment nyo nga guys kung anong tawag doon. Basta alam nyo na yun guys. Lagi na lang guys. Mas matalino naman kayo sa akin. Aminin nyo. Charot. Oy, charot lang. Mas matalino ako sa inyo. Ayan guys. So, success yung operation niya. Ayan. Hindi naman siya nagdugo. Nagpaspas nga na imbag. Awanon, tibutonan. Ay, hanggang 2 balls na. No more balls, finally.